Hello water signs, welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo. Connected ka sa person mo, kaya ikaw na lang bahalang tumukoy. Malapit na nga pala yung araw ng mga patay, kaya huwag niyong kalimutan na dalawin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi isa yan sa nag-guide sa atin. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Ay, ito na. Teka lang ah. Kapag 5 na to, kunin ko na. Ay, ayun, 5 na nga. Ang unang message ay, bakit ako? Ang next message, teenage pregnancy. Maybe, ikaw ito nung kabataan mo or meron sa family member mo na ito yung sitwasyon. Hindi na talaga sorry. Maybe yung bakit ako na tanong, tinatanong mo yan sa sarili mo kung bakit ito yung na-experience mo. Si third person ang umakit sa akin. At yung next, maybe ikaw yung nagtanong nito o yung person mo. Husband or wife material ba ako? Mukhang nakikisali yung camera natin sa question. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Kukuha lang ako ng konting cards para i-reverse. At saka para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Dito natin alamin sa tarot cards kung bakit ipinakita yung mga personalized cards. Ang mga cards mo ay Page of Swords, 4 of Cups in reverse, The Lovers. Merong good news at saka oportunidad na darating sa buhay mo. At yung oportunidad na darating sa buhay mo ay bibigyan mo ng halaga. Dahil nga sa focus ka sa sitwasyon na mangyayari sa iyo, syempre, mababawasan yung atensyon mo sa ibang area ng buhay mo, katulad ng relasyon sa kapwa. Ang ilan sa inyo sa career, tatanggapin mo yung posisyon na ino-offer sa iyo. Ang ilan naman, magtatayo ka ng sarili mong negosyo. Itong oportunidad sa career at saka sa business, matagal mo na itong hinahangad at hindi mo ito ginagawa para sa sarili mo. Meron kang pinag-aalayan. Ang ilang single ay meron kang person na sinasabihan na gusto mong makadate or nagpo-propose ka. Kasi sa mga single, 3 cards na ito ang nagsasabi na ready ka na para mag-focus sa relasyon. At ang advice naman para sa ilang single, huwag kang mag-focus sa nakaraan kasi may darating na potential person na mas magbibigay sa iyo ng saya at yung love na kailangan mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay pareho kayo ng person mo na gustong magkaroon ng yung legal ba na relasyon. Kasi ang ilan sa inyo, nasa relasyon pa lang kayo, pero marami ng pinagdaanan yung relationship nyo at sabay nyo itong hinarap at saka pareho kayong nakaramdam ng
happiness at saka syempre kalungkutan. Pero ito yung nagpapatibay sa inyong dalawa. At pareho nyong na-realize na tingin nyo na kayo na talaga yung para sa isa't isa. At saka pinapakita rin na pareho nyong tanggap ng person mo kung ano man yung weakness ng isa't isa. Mas nangingibabaw yung maturity at saka love. Ngayon naman, alamin natin kung ano ang advice ng mystical cards. Babalasahin ko to ng 3 beses. Pagka feeling ko kulang pa, kukuha pa ulit ako. Gratitude. May mga magandang nangyayari at saka mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. At yung pag-move on at saka pagiging positibo ang magbibigay sa iyo or makakaramdam ka ng healing. Kaya pala, hardship. Mahirap talaga yung painful situation na nangyayari sa iyo, pero magtiwala ka kay God. Kasi siya yung nag-guide sa iyo para sa tamang direksyon. Nagtutugma na yung cards mo. Yung iba connected sa personalized cards. Pagkatapos ng hardship, change. Kailangan mo magpatuloy para makarating ka sa pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Doubt. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa mga pagdududa. Magtiwala ka at maging confident. Parte na ng buhay natin ang negative, kaya magdasal. Health. Na ang ibig sabihin ay bigyang halaga mo rin yung kalusugan mo. Halimbawa, nadadagdagan yung timbang mo. Hindi naman agad-agad ay mababawasan yan. Kailangan din ng patience at pagkilos para mawala yung pagdududa mo at may mangyayaring pagbabago sa iyo. Alamin naman natin yung next na mangyayari. Knight of Swords in reverse, 8 of Swords, Ace of Cups. Sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo, merong person na hindi marunong magmalasakit. Masakit din siyang magsalita at saka mapagkontrol. At saka ang ilan sa inyo, merong sitwasyon na hindi ka na matatakasan. Yun yung akala mo. At ang advice ng mga cards, ano man ang painful situation na nangyayari sa iyo, iset aside mo ito. Kasi lahat ng delay, hadlang, at saka negative situation ay may hangganan. Sa financial, yung kawalan ng disiplina at yung hindi tamang pagmamanage ng money, yun yung nagiging issue. Baguhin mo na yung maling sistema or cycle sa financial. Kasi kung gusto mo ng pagbabago, ikaw ang gagawa nito para magkatotoo, lalo na kung gipit ka sa financial. At saka merong pagbabago mangyayari at nakatatlong good news ka na. Opportunity dito para magkaroon ka ng extra money. Sa mga single naman, yung potential person na nagugustuhan mo ay hindi siya magiging honest sa iyo. Magaling siya magmanipula na kahit nahuli mo na, marami pa rin siyang alibay na mapapaniwala ka. Pero darating yung panahon na magkakaroon din ng linaw sa iyo ang lahat at mas ipapriority mo yung sarili mo. Dalawang cards na kasi nagsasabi na may biglaang pagbabago sa nararamdaman. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkakaroon ng problema kasi nakadalawang cards ka na
na pareho kayo ng person mo na tingin nyo walang katiyakan ang relasyon nyo. At saka hindi nakakabuti sa relasyon yung mapagkontrol at saka yung siya palagi yung nasusunod. Pero magkakaroon ng pagbabago ang relasyon nyo. Ay basahin muna natin ito. Creative blocks. Ang ibig sabihin nito guys ay ipaubaya mo sa Diyos lahat. Yung concern mo or problem sa buhay. Ito namang love, ang ibig sabihin ay kailangan matutunan mong mahalin or pahalagahan ang sarili mo. Kung bakit yan, kasi itong truth ipinapakita na may mga panahon na kailangan magsasalita ka at may panahon din na kailangan tahimik ka sa sitwasyon. Kasi sa panahon na tahimik ka, maniwala ka sa katagang hindi natutulog ang Diyos. Kuha pa tayo ng dalawa kasi tingin ko yun pa yung kailangan natin eh. Pag tatlo yung ipinakita, kunin ko na din. Ang next card para sa mystical card ay ito yun eh. Service. Pangalawang card na to na kailangan sabihin mo or gawin mo yung gusto mo nang hindi ka minamanipula. Impatience. May pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Nagkakaroon lang ng delay at saka hindi pa ito yung tamang timing. Maybe dahil sa hindi ka pa nakakapag-decide kung ano ba yung gusto mo or hangarin sa buhay. Dahil na rin sa takot sa mga pagbabagong mangyayari. Ituloy ko lang guys ang ilan sa inyo na nasa relationship sa pagtatalo nyo ng person mo, nagiging personalan na. Itigil nyo na yan yung pagtatalo. Nakadalawang cards ka na para sa soulmate card. Inaayos dapat yung problem, hindi mas pinapalalim yung problema. Kailangan ng give and take at saka pareho nyong pakinggan kung ano yung nais talaga or gusto sa relasyon. 10 of Cups, 3 of Swords, at 2 of Swords. Ang ilan sa inyo, maganda yung ipinapakita mo sa ibang tao patungkol sa connection mo sa person mo or connection sa kapwa. Pero ang totoo, meron kang problema na pinagdaraanan at dalawang bagay na pinagpipilian. Merong pagdududa at pagkalito sa journey na tinatahak sa buhay. Ang ilan sa inyo sa health ay binibigyan mo ng halaga yung sarili mo. Pinipili mo yung mga healthy routine. Pero ang ilan nagkakaroon ng anxiety, depression at saka trauma. Sa simula maliit lang ito pero lumalaki. Nagiging mental health problem na. At dalawang cards na yung nagsasabi na seryoso ang magiging impact nito sa kalusugan mo. Mahihirapan din ang iba na tulungan ka kung hindi mo tutulungan ang sarili mo at saka kung merong pag-deny. Kapag sinimulan mong tulungan yung sarili mo, piliin yung healthy na lifestyle, may pagbabagong mangyayari. At saka, mas lalo ka pang magiging malakas. At saka, may mga professional na makakatulong sa iyo patungkol sa health issue mo. Ang ilang single ay ready ka na para sa bagong relasyon. At para sa mga single, ipinakita itong mga cards na ito dahil soon, magkakaroon din ng healing sa iyo. At ang ilan sa inyo, hindi ka pa makapag-decide kung makikipagrelasyon o kaya mas i-priority muna yung sarili. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, maganda yung magiging takbo ng relasyon nyo. Pero ang ilan, katulad ng sinabi kanina, na mas maigi na magkaroon ng boundaries patungkol sa mga komento
patungkol sa nangyayari sa relasyon. Kailangan nyo na talaga magdesisyon or mag-usap ng person mo kasi pareho na kayong nasasaktan sa situation. Ang ilan sa inyo may third party ang relasyon. At ito yung mas lalong nagpapalala para mahirapan kayong maayos ang relasyon. Ayan, contentment. Ito yung kakulangan sa relationship ng ilan sa inyo or sa buhay mo. Siyempre, lahat naman tayo naiisip natin na yung naibigay natin, kontento na yung person. Pero kailangan pa rin nating maunawaan kung ano ba yung contentment sa kanya. Direction. Malaking tulong yung pagdarasal para maituro sa iyo yung tamang direksyon, bigyan ka ng sign at may biglaang milagro na darating. At kung mali yung direksyon na tinatahak mo, ihiling mo na itama ka. At itong patience naman, ang ibig sabihin, may mga problema na kailangan mong matutunan muna. Kailangan mong magtiwala at magkaroon ng space na soon magkakaroon din ng changes sa buhay mo. Confidence, na ang ibig sabihin ay magtiwala ka na yung mga minamanifest mo sa buhay ay magkakatotoo at ibibigay sa ni God sa tamang panahon, kaya ipinakita rin yung patience. Positivity. Isipin mo rin yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Yung hardship na nangyayari sa buhay ay may magandang dulot sa iyo sa present at future. At yung huling advice na mystical card ay forgiveness. Mahirap itong gawin lalo na kung hindi ka pa nag-heal. Pero kahit paunti-unti ay gawin mo ito. Pero kung hindi yan mangyayari ngayon, soon magkakaroon din ng acceptance. Na marami ka pa kasing journey na tatahakin sa buhay at iyon na magbibigay ng clarity sa iyo kung bakit ito nangyayari ngayon. Itong 5 of Cups na bottom of the deck, dahil nga sa sobrang focus ka sa mga natapos na or negative situation, hindi mo nakikita na merong oportunidad na dumarating sa iyo. Pangalawang card na ito na pareho din ng meaning. Merong swerte na darating sa iyo. Kailangan mo lang ng improvement na ito yung dapat mong i-focus, yung mga positive. Maganda yung reading mo kasi binigyan ka na ng clarity, katulad nitong 6 of Wands na may tagumpay na mangyayari sa buhay mo. Pwedeng sa emosyonal, sa career, at saka sa financial. At saka pinapaalalahanan ka ng cards na huwag sa isang bagay ka lang magbigay ng atensyon kasi problemado ka doon. Tingnan mo din yung ibang area ng buhay mo na mas magbibigay sa'yo ng positibo. Ang ilan kasi sa inyo nagtatampo yung anak mo sa iyo kaya ilapit mo yung loob mo sa kanya. Ikaw yung mas mature at ikaw dapat yung nakakaalam at mas nakakaunawa. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe at pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. Saan man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 5. You should be optimistic and open to learning new things and embracing change. 2, 4, 4, 5. Balance your relationship and career. 6, 1, 1. The words that you think, speak, and write are determining how things go for you. So focus on your desires and positive outcomes.